Sana Sila po aminado tumanggap ng pera. Aminado nagsusugal sila, yung iba doon nagsusugal ng malaki-malaking pera. Ibig sabihin, money is something na may hawak sa kanilang pagkatao. Inamin nga nila eh. Diba? Inamin nga nila yan eh, yung mga gagagawa nila eh. So merong kapit ang pera sa kanilang buhay. May kapit sa kanilang karakter. Alam yan nung mga tinuturo nila. So what if lang, kunwari, assuming, again, it is not true, it is not proven by the court, pero let's assume it is true. Do you think Romualdez cannot pay them billions just to remove his name? Tama, mali? Hindi, kayo sumagot. Magkanong bilyon di umano ang natatanggap nila sa isang delivery? Sa isang delivery laang ay umabot na ng magkano yun? How many billions? Ilang delivery nagaganap? Can they not pay? Ikaw, babayaran ka ng 500 million. Well, sabi mo ng 500 million babayad sa'yo. Tanggalin mo lang yung pangalan ko dyan. Wag mo lang banggitin. Pwede ka na mag-retire niyan. Pwede ka na magtago niyan, mag-retire niyan eventually. O baka pwede pang sabihin, huwag ka mag-alala. Akin yung Senado. Ha? Tuta ko yung mga nakaupo dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan natin. Breaking news po ito. Naku po, patay kang bata ka. Si Sir Orly daw ay nawawala. Ano ko ba eh? Naku. Nakuratong balele. Hindi. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo mga kababayan, etong si Sir Orly, alam mo may matinding pasabog. Pero kakaiba ho ang response na nakuha natin mula ho sa Senado, sa mga pinklawan, sa mga makakaliwa. Nakakapagtaka ho talaga. Dito mo malalaman talaga na sabi nga ni Chis Escudero, orchestrated ang mga ginagawa nitong kampo ni Romualdez. Diretsuhin na natin, huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kampo ni Romualdez na baka kasangkot din ang kanyang amo at pinsan na si Marcos. Gago! Ito kasi may bagong balitang lumalabas ngayon, ha? May bagong balitang lumalabas ngayon at tila nawawala daw po itong si Sir Orly. Hindi natin alam kung dinukot na ba ito, kung ano ba ginawa dito, di natin alam, ha? Pero gayunpaman, ito lang ang masasabi natin, ha? Nakikita ko kasi natin, ladies and gentlemen, na napakaraming lumabas na witness and resource person sa Senado. Diba? Nandyan ho, una-una si Diskaya. Nung si Diskaya nagbanggit ng Zaldico at Romualdez, siya ho ay talagang inusig. Sinabing sinungaling. Binigyan ng kung ano-anong mga paratang. Ginawang masama. Tapos, lumabas naman sa resource person at witness itong mga engineer ng DPWH o mga opisyal ng DPWH, di ba? Katulad na ho sila Bryce, tulad na rin po nitong si Hernandez, si Alcantara, Bryce Hernandez pala, tsaka si Alcantara at yung isa pa. Doong yung mga tatlo na yon at tsaka yung pinakahuli, yung kamukha ni Dolphy, walang binanggit na Zaldico, walang binanggit na Romualdez. At ang mga binanggit kapwa senador. As expected, nung hindi binanggit si Romualdez, ladies and gentlemen, yung mga yon ay naging bayani. Gago! Tila baga na sila lamang ang nagsasabi ng totoo at yung katulad ni Diskaya at saka ni Orly ay hindi na totoo. Gago! Kung ano-anong iniisipang technicality at kung ano-anong paratang ang ibinibigay dun sa dalawang nagbanggit
kay Romualdez. So ibig sabihin lamang po, may pattern na. Pag ikaw binanggit mo si Romualdez, masama kang tao, sinungaling ka, hindi ka credible, marami kang flaws, iimbestigahan ka, paparatangan ka, basta nagbanggit ka ng Romualdez. Pero pagka hindi ka nagbanggit ng Romualdez, bayani ka, ikaw ay panipaniwala, ikaw ay makatotohanan, ikaw ay aalagaan ng gobyerno, basta hanggang kay Zaldi ko lang. Kita nyo yung pattern? Tanga na lang ang hindi makakita ng pattern. Gago na lang ang hindi makaunawa na ito ay talagang orchestrated na i-divert at tanggalin kay Romualdez. Tulad nga po ng aking sinabi, ladies and gentlemen, tulad ng aking sinabi, pinapaliwanag ko ito dun sa gera. 'Di ba pag sa gera, yung mga makalumang panahon, yung mga panahon ng ating mga ninuno, unang aatake itong mga kawal. Yan yung mga congressman, mga senador. Tapos, merong inner circle na nagpoprotekta dun sa hari. Yung inner circle na yan, yan ay si Romualdez. Kaya, etong mga nasa labas o yung mga umaatake ay pinoprotektahan nila yung inner circle. Dahil pag napatumba yung inner circle, ladies and gentlemen, tatamaan na yung hari. Yun ang pinaka last defense yung inner circle na yun, which is, alam natin si Romualdez. Pag tinamaan na siya, damay na ang hari. Di ba? Kaya nga alam nyo mga kababayan, ang tindi ho, pag binanggit mo ang pangalang hindi pwedeng banggitin, ang name that you cannot mention, ay binanggit mo, yari ka. Siguradong dadalihin ka. Siguradong pararatangan ka ng kung ano-ano, sinungaling ka, at may technicality pang nagaganap. At eto, ladies and gentlemen, papakita ko lang sa inyo. Ano ba yung sinasabi mong nawawala, banat ba? Hindi ako nagsabi niyan. A very credible person na nagsabi niyan. Walang iba kung hindi si Congressman Kiko Barzaga. Si Kiko Barzaga, alam naman po natin, yan ay very, very nakakatawa dahil sa kanyang meow-meow. Pero gayon pa man, pag ito nagsalita ng seryoso, napakatalino nitong batang to. Napaka-logical nitong batang to. At higit sa lahat to ay may paninindigan ito, matapang, may bayag ho ito. Hindi katulad nung iba, pasensya na, hindi ko na lang papangalanan. Meron kasing mga tinitingnan na bayani ang mga pinklawan na nung una anti-corruption, yung pala anti-diskaya lang. Nawala yung bayag nung pinupuntirya na ni Diskaya yung mga sino ba yung binibigyan nila ng pera. Alam mo, kahit ako na-frustrate. Na-frustrate kasi idol ko yun. Gustong-gusto ko yung mayor na yun. Pero hindi ko na lang papangalanan. Hindi, totoo. Gusto ko yung mayor na yun kasi napakalinis nung mayor na yun. Napakatino daw yan sa kanilang syudad. Gayong pa man, itong mayor na ito ay alam natin na hindi gusto ang mga Diskaya. Wala naman akong problema doon. Okay lang. Pero sana hindi siya tumigil doon. Sana talagang anti-corruption. Kaya lang problema, nakapokus lang siya kay Diskaya Nawala yung bayag niya pagdating. Kaya sa tingin ko, hindi pa siya dapat maging presidente. Hindi pa niya panahon. Hindi tayo pwede sa presidente, sa ganyang klaseng politiko o leader na walang bayag. Kailangan natin sa Pilipinas yung may bayag. Hindi po ako nagbibiro Kailangan natin ng matapang. Bakit to? Puro pasaway ho ang mga politiko natin. Puro demonyo mga politiko natin. Kailangan meron talagang matapang na may bayag, may David, ika nga. 'Di ba? Alam mo yung David? Yung isipin niyo na lang si David, 'Di ba yung Philistines, 'di ba? Takot lahat ng buong Israel, maging mga kapatid niya, takot. Nung narinig niya, walang atubiliw siyang pumunta at lumusog, pinilit ang sarili niya at naiinis siya bakit nilalait ang ating Diyos.
Oh, ganun si David, galit na galit. Sabi niya, hindi pwedeng isang supot ang lalait sa ating Diyos. Ganun talaga eh. Kaya nga ang tawag niya, di ba? You uncircumcised Philistine, sabi niya. Di ba? Hindi siya papayag. Yun ang tinatawag mong kahit maliit, may bayago. Di ba? Yan ang kailangan nating leader. Kaya nga, David was one of the greatest leader nung panahon ng Old Testament. Si David po yan. He conquered a lot of nations nung panahon niya. Kasi may bayag. Importante ho sa bayan natin, lalo na doon sa bayan natin na kung saan ang korupsyon ay talagang mula sa baba hanggang sa taas korap. Kailangan natin ng isang leader na may bayag. Kaya nga nagkaganito ang bayan natin dahil meron tayong leader na walang bayag. Pasensya na kung puro bayag ha. Pero yung bayag po hindi bastos yan. Yan po ay simbolismo lamang ng isang taong walang tapang, walang courage, walang braveness sa kanyang puso. Eto nga po si Congressman Kiko Barsaga, matindi ho ang tapang nito. At ito ang kanyang sinabi. Orly Regala Guteza, the witness who testified against Romualdez can no longer be reached. Naku po, patay tayo dyan. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Naku po. Sino bang Marcos yan? Si BBM ba yan o si Sandro? Gago! Orly Regala Gutesa, ha? Naku po. Magparamdam ka naman sa amin, ha? At ako nga, sabi ko nga dun sa post ni Bato, handang tumulong sa iyo ang Banateros. Saan paraan? Hindi po sa pera, hindi. Wala naman po kaming pera. Hindi po sa kahit anuman. Kung hindi sa public statement o kung saan man kakailanganin ang social media ng iyong pahayag. Kasi yung media talagang tinatarget ka. Kaliwat kanan ang pag-i-interview para i-discredit ang iyong credibility. Kaliwat kanan po ang mga ini-interview nila na to discredit ikaw para tanggalan ka ng kaya nga alam mo dapat yung mga kapwa Marines nito retired man o in service pa dapat ho you stand behind this Orly Regala kasi alam nyo grabe ho yung kanyang sinabi kahapon na talaga namang ngayon ikini-question pa. Alam mo, sabi ko nga, ang lupit itong mga animal na to. Hindi ho, alam mo yung kini-question nila bakit ayaw niyan tumanggap ng Senate and Witness Protection. Ito, pakinggan natin ito ha. Sandali. Wait lang. Ito, maganda ho itong sinabi niya dito na nakakaantig ng puso at damdamin bilang isang Pilipino. Hindi ho, alam mo nung napakinggan ko ito, sobra ho akong naantig dahil sabi ko, meron pa pala tayo mga gantong bayani. Kasi parang tahimik ang ang ilan nating mga kababayan na dapat sana nag-iingay. Pero bago yan, muna natin. Ano ba yung mga issue na ipinupukol sa kanya? Una-una, ito. Ito po tingnan ninyo yung reaction ng Blue Ribbon Committee Chair. Ayan. Naku po, patay tayo dyan. Ano sinabi kagad? Di ba? Ano sinabi? Ayan Lacson's order full record check. Naku po. Background investigation of Guteza. Ang lupit Hindi, ako ito lang Ang daming resource person. Ang daming nag-testify against Zaldico, against other senators, other congressmen. Bakit ito lang ang sasabihan mo, Lacson, na kailangan ng background check? Talagang full record check? Background investigation? Kasama ba dyan yung pagkawala niya sa background investigation? Ako yung nagtatanong lang. Diba? Kasi, tandaan niyo, diba? They tried to discredit him by
hinukay pa, di ba, ni Tulfo, ni Erwin Tulfo, sabi niya, eto, galing ito sa Malacanang. Eto ang record mo. Galing sa Malacanang yun, ha? Siya nagsabi. Si Erwin Tulfo nagsabi nun, galing ito sa Malacanang. Eto record mo, ito pinagsilbihan mo. And he was not dismissed. Nag-resign lang po siya. Kasi mandatory, 50 plus na po siya. Hindi pala mandatory. I think it was early retirement. May mga ganun kasi. May mga kaibigan din po ako nag-early retirement. Kasi parang meron silang kailangang pag-atinan na pamilya. O yung iba gusto nila mas ma-enjoy pa yung buhay. Ganun. So nag-early retirement ito. Tapos may alok kasi na I think mas malaki. Yung sa Coca-Cola, siguro. Dahil private nga naman. Pag private, mas malaki ang bayad. So, nagpunta siya doon. Tapos, tsaka siya kinuha ni Zaldico na bilang aide. Alam mo, si Zaldico ngayon sumagot. Hindi niya i-deny ito eh. Hindi niya nga i-deny ito eh. Yung lantaran danayan na hindi ko tao yan. Wala sa record niya. Wala sa ano. Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung background check ninyo, Lacson, ayun na. Kalabitin mo na lang o katukin mo yung opisina ni Erwin Tulfo. Hoy Erwin, asa na ba yung background check mo? Galing sa Malacanang yan, sabi mo, di ba? Sabi niya yun ha. Nadulas siya dun eh. Galing sa Malacanang. Bakit ka nakakakuha ng impormasyon mula sa Malacanang? Hindi, isipin nyo na mabuti yan ha. Sinabi ni Tulfo galing sa Malacanang. Therefore, nakikialam ang Malacanang sa investigasyon na to. They're trying to discredit this guy. From Malacanang. Ganong katindi po ang pressure. From Malacanang. Yung kanyang nilabas kagad in a matter of how many minutes yun? Kasi binigla eh. Kine-question kasi nila bakit daw binigla itong witness na ito ni Marcoleta. Nakakataka naman daw. Kasi nga, alam mo na, si Marcoleta, matalino ho yan eh. Kaya nila siguro binigla para hindi na ma-tampered yung, alam mo naman yung affidavit eh. Di ba? Uso ngayon ng tanim witness dyan eh. Naandyan pa yung mga mahilig sa tanim witness. Yung iba biglang inaabutan ng papel. Siguro kaya binigla na lang ni Marcoleta para hindi maabutan ng papel o hindi mabigyan ng 1 milyon. Baguhin mo lang yung tanggalin mo lang diyan sa testimony mo si Romualdez, may 5 milyon ka na, 10 milyon. Gago! Ang bihira. Let's assume halimbawa lang, I'm not saying this is true. Let's assume totoo yung mga corruption issue kay Zaldico o di kaya kay Romualdez. Let's assume lang. Do you think they cannot afford to give millions for a witness to change their testimony? If totoo, pero I'm not saying it's totoo that is still needs to be proven ng court. Pero just in case lang totoo. Hindi kaya nila kaya magbigay ng ganong kahalagang milyon-milyones? Hindi kaya nila kayang tapatan yung mga sinasabi ng mga DPWH official? Tandaan ninyo eto lang. Just think of this. This is a very logical thing. Isipin nyo na lang na mabuti. Kung yung mga DPWH na yon nga umamin dyan, di ba? Si Bryce, kung sino-sino pa, yung si Alcantara at saka yung si kamukha ni Dolphy, di ba? Halimbawa na lang, sila po aminado tumanggap ng pera. Aminado nagsusugal sila, yung iba doon nagsusugal ng malaking-malaking pera. Ibig sabihin, money is something na may hawak sa kanilang pagkatao. Inamin nga nila eh. Diba? Inamin nga nila yan yung mga gagagawan nila eh.
So merong kapit ang pera sa kanilang buhay. May kapit sa kanilang karakter. Alam yan nung mga tinuturo nila. So what if lang, kunwari, assuming, again, it is not true, it is not proven by the court, pero let's assume it is true. Do you think Romualdez cannot pay them billions just to remove his name? Tama, mali? Hindi, kayo sumagot. Magkanong bilyon di umano ang natatanggap nila sa isang delivery? Sa isang delivery laang ay umabot na ng magkano yun? How many billions? Ilang delivery ang nagaganap? Can they not pay? Ikaw, babayaran ka ng 500 million. Well, sabi mo ng 500 million babayad sa'yo. Tanggalin mo lang yung pangalan ko dyan. Wag mo lang banggitin. Pwede ka na mag-retire niyan. Pwede ka na magtago niyan, mag-retire niyan eventually. O baka pwede pang sabihin, wag ka mag-alala. Akin yung Senado. Ha? Tuta ko yung mga nakaupo dyan. Wag mo lang ako idamay dyan. Laya ka dyan. I-enjoy mo na yung milyon-milyon. Halimbawa lang ganun ha. Again, this is not a fact. This is just a assumption na the accusation is true. Is it possible that that person can do that? Posibleng-posible. Tama, mali. Oh. Kaya nga, alam nyo, ganito ang ginawa ni Lacson. Kasi yan ni Lacson, ni Marcoleta. Inaakusahan kasi siya na bakit parang binigla. Kasi nga, para wala ng preparasyon. Walang makakapaghanda, walang kakausap. 'Di ba? Sandali, Banat Bay. Paano yan? May issue pa ng doon sa kanyang affidavit. May issue daw ng tawag dito, may issue daw ng pagpepeke ng kanyang notaryo. Okay? Eto muna. Pakinggan po natin sa abogado. Gaano ba kaimportante yung notaryo at yung bang notaryo ibig sabihin ay nagsisinungaling ka kung hindi totoo yung notaryo? Di ba? Alam naman natin sa Pilipinas, huwag na tayo magmaang-maangan. Sa Quiapo. Hindi lang sa Quiapo, kahit sa iba pang mga lugar. Lalo na sa mga government institution like LTO, may mga notaryo dyan sa paligid. Wala naman talaga abogado. Ang naggaganon lang, meron lang silang pang-stamp, yung mga sekretary nila. Huwag na tayo maglukuhan. Tangina, kagawain sa Pilipinas yan. Sinong niloko mo? Pumunta ka, magpanotaryo ka, nandun yung abogado, nakaupo. Sosyal yan Nagpa-practice yan habang yung kanyang notary office, yung sekretary na lang gumagano. Naalala ko kahit sa UP meron yan doon sa parang ano ba pangalan? Kalimutan ko na yung pangalan. Yung parang kinakainan namin doon. May ganyan din, notary na taga-tatak lang. Hindi ibig sabihin, peke yun ha. Talagang iniiwan lang. So ano ibig ko lang sabihin? Yung notaryo ba kung sakasakaling hindi talaga yung abogado ang nagnotaryo nun, maituturing mo yung testimony ay kasinungalingan? Ayan ang tanong. Tanungin natin ng ibang abogado, yung objective. Sa atin. Sorry, hindi yan. Yung objective kako. Yan hindi yung notaryo hindi yan objective. Ito. Objective tong tao na ito. Itong abogado na to. Okay, so good day taong bayan at ngayon pag-usapan po. Ito si panoorin nyo ito si Attorney Neil Abayon sa kanyang i-google nyo na lang sa YouTube. Kasi maganda ito magpaliwanag. Hindi siya yung bias at higit sa lahat po ay siya ay very very objective sa kanyang pagpapaliwanag. At nakakatuwa ito dahil hindi ito namumulitik ang tao. Sa kanya ay objective lang kung ano ba yung mga issue at nagtuturo siya. Kung gusto nyo matuto ng ito ang ninyo, ang panoorin nyo. Wag yung iba. Kasi yung ibang mga abogado, political kapag political ka, talagang magiging bias ka. Ito hindi political. Kaya panoorin nyo to si Attorney Neil Abayon. Natin tong naging
big issue dun sa testimony po ni Sergeant Orly. Okay, so as to the substance of his testimony, wala naman actually yung issue pa so far kasi wala pa namang nag-present ng contradicting evidence to it. However, ang naging problema po dito ngayon, kine-question yung pagnotaryo nung written form nung testimony niya, yung sworn statement po niya. Kasi kasi sumulat po yung lawyer na allegedly nagnotaryo na hindi daw siya yung nagnotaryo nun. Okay? So ngayon na-explain ko na lang po sa inyo kung ano ba talaga yung notaryo, ano yung purpose niyan, at kung ano po yung epekto kung talagang yun nga maging peke yung notaryo dun sa sworn statement niya, sa written sworn statement po ni Sergeant Orly. Okay, so again, just another quick reminder po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel at i-like po mismo yung video kung magustuhan niyo tong content ko. Okay, start po tayo sa discussion. So para po mas maintindihan niyo talaga, explain ko po muna kung ano ba talaga yung notaryo at yung purpose niyan. Okay, so yung notaryo po, or in English, the notary public, that is a lawyer po yan. Isa yan siyang abogado kung saan kumuha po siya ng authority niya from the court, from the judiciary, para maging notary public. Okay, at ang purpose po, pag notary public ka na, ay para i-authenticate mo yung mga documents na sinasubmit sa'yo for review ng mga parties to a case or ng isang person na gusto gumawa ng sinumpaang salaysay katulad po nito ni Sergeant Orly. Okay? So tandaan po ninyo, ang importante natin i-take note dyan is yung main function po is to authenticate yung mga documents. At yan ang function ng notaryo, to authenticate the document. Okay? Authenticate the document, not the person. It's the document. Ibig sabihin, halimbawa niyan, kunwari, meron kayong pagkakasunduan ng isang tao, contract to each other, i-authenticate yung document na yun. Okay? So, yun po ang purpose. Dahil ang main purpose po ng notaryo is to authenticate documents, in a sense po ang function niyan ay para ma-simplify po yung mga legal process dito sa bansa natin. Kasi pag notarized po ang isang document, therefore it is authenticated at nagiging public document na yan po siya. So kung public document na po ang isang document, it will now enjoy the presumption of regularity. Okay? At the reason po kung bakit ko nasabi na it simplifies the legal process in a sense, kasi pag notaryado na, ang presumption nga valid and regular na agad yung document na yon. In other words po, yung notaryo na-review na kung kayo ba talaga yung mga contracting parties dun sa document na yon, kung ikaw ba talaga yung tao na nanumpa dun. Dito naman po sa case ni Sergeant Orly, kung siya ba talaga yung tao na gumawa nung salaysay at kung whether or not napilitan lang ba siya or pinilit siya sa paggawa nun. So yan po yung main function ng notaryo. Okay? To authenticate documents para po mas mapa-simplify yung legal process natin. Kasi mababawasan na yung authentication, diba? Kasi yun nga po, pag notaryado ang document, it is now authenticated, therefore it is a public document, consequently it enjoys presumption of regularity. So in that sense po, it simplifies the legal process. Okay? Ayan. So authenticate lang. Ano ang epekto pag totoo o peke ang talagang notaryo? Apektado ba ang laman ng testimony sa peking notaryo? Ayan ang tinatanong na lahat, di ba? Peke ba kung peke yung notaryo? Tingnan natin ang sagot ng isang objective na abogado. Okay, so yung sagot ko po dyan, wala po yung epekto sa actual substance kasi yung form of a document is different from the actual substance of the testimony of an individual. Diba? Plus dito rin po sa madaling salita, wala pa yung plus, wala pa yung added element. Ako, nag-testify ako, hindi ibig sabihin, pineke ko yung notaryo. Halimbawa lang, pineke ko yung notaryo. Ibig sabihin, hindi na totoo yung sinasabi ko. Nagkataon lang, maybe, tinamad ako. Tinamad akong pumunta doon sa notaryo. O kaya, yung sekretary na lang ang nagnotaryo. O kaya, kinopya ko na lang. Or even, hindi ko pa nga pinanotaryo. It doesn't mean yung sinasabi ko ay peke. Sinabi ko nga yun testimony ko nga yun akin nga yun, ako nga nagsabi. Bakit ka ba nangingilam? Bakit mo ba sinasabing hindi totoo tong sinasabi ko? Akin yan ito yung experience ko, naranasan ko, ako mismo nakaranas. Plus, ito pa yung plus, aside from that, okay, na hindi niya pwedeng sabihin hindi totoo yung sinasabi ko dahil pineke ko lang yung notaryo. Aside from that, ito pa.
case ni Sergeant Orly, pumunta na po siya ng Senate, di ba? Nandun siya in person, nanumpa. Tapos sinabi niya ulit lahat ng statements niya doon or yung testimony niya in open hearing, di ba? Tapos nakita po yan ng buong Pilipinas. So in other words po, ang main point ko dito, nasa records na po ng Senado lahat nung sinabi niya while he was under oath during the hearing. So, really, yung mga nagdidiin tungkol sa notaryo, it's just another way of diversion or technicality para lang sabihin na hindi totoo yan, hindi totoo. Dali, under oath na siya. Ito ako, sumusumpa na magsasabi ng totoo at walang dagdag, walang bawas, pawang katotohanan lamang, so help me God. Ako nanunumpa na ngayon, eto na sinasabi ko na, kinikwento ko na yung nararasan ko. That notary is nothing. Whether it is true or not true yung pumirma, mali yung pirma, mali yung date, sino nagtatak, wala nang epekto yan sa sinasabi ko kasi eto na nga ako, nag-o-taking na nga ako dito sa harapan ng buong publiko, pati senador. Hindi na mababago yun, tama yun, sa madaling salita. Okay. So stated differently po, yung issue as to the form dun sa written statement niya, wala po yung kinalaman sa actual substance nung testimony niya. Okay, magkaibang issue po yun. So kung gusto sana talaga nila to i-discredit si Sergeant Orly, wag po nila atakihin yung notarial issue kasi nasa records na nga nung Senate yung testimony niya, di ba? So i-contradict sana nila yun, yung testimony niya, para mapawalang bisa yun. Pero kung pupukpukin nyo lang yung notaryo, that is now irrelevant kasi part of the Senate records na nga po yung testimony nito ni Sergeant Orly while he was under oath. Okay, so hopefully mas naintindihan po ninyo na magkaiba nga yung formalities of a document from the actual substance ng testimony. Those are two completely different issues na pinapaghalo-halo ngayon, maybe due to political reasons, diba? Pero, so anyway po, based on what I have explained so far, mas naintindihan nyo sana yung difference between the formalities of a written document from the substance of the testimony po ng isang witness. Yun. Okay, kasi yun nga, they are now attacking the testimony kuno because allegedly fake daw yung notaryo. Pero since yun nga po, pumunta na siya sa Senate, he was in person, nanumpa siya, sinabi niya ulit yun dun, edi wala na pong kwenta yung argument nila na peke yung notaryo, diba? Kasi kahit na po, let's say for discussion purposes na peke nga talaga yung notaryo, irrelevant na po yun kasi pwede na po natin itapon nga yung una lang niyang ginawang sworn statement, assuming peke talaga, diba? Edi ngayon, yung gamitin na lang natin is yung actual testimony niya sa Senate. Gets nyo? Pwede nang itapon yung notaryo. Kung ako, pakakain ko sa mga senador yun. Pakakain ko sa mga senador yun. Sasabihin ko talaga sa kanila, ito na yung notaryo nyo. Bakit kayo nakapokus sa notaryo? Nagsasalita na nga yung tao Nagbigay na siya ng testimony niya, may bayag nga siya Tapos kayo, anak kayo ng weteng. Yung pa rin ang focus nyo, yung lintik na notaryo na yun. Nag-o-taking, personal na nagsalita. Alam mo kasi ganyan sa korte. Hindi ko nga alam kung bakit yung iba, kasi sa bagay, yung ibang senador natin, hindi na mga abogado, kaya bobo. Hindi naman lahat ng hindi abogado, bobo pero hindi ka nang abogado, bobo ka pa. Ang sakit nun. Kasi sa korte, authentication is very important. Authentication is very important. Ano ibig sabihin nun? Kunwari, merong video. Eto. Kailangan i-authenticate yung video na yan. As a matter of fact, there is a decision that dismisses, hindi ko na lang sasabihin kung kaninong case, pangalan. May isang dinimandang media, political blogger, ng isang politiko. Ito lang, recently lang, kaibigan natin ito. Ang reason ng piskal kaya dinismiss yung libel case against him, yung status niya sa Facebook ay ito. Because the accuser did not authenticate such post
by the Facebook company o the Meta. Kasi in everything, hindi pwedeng nakita mo lang, ito. Kung ikaw mag-a-accuse ka, magsasampa ka ng libel, you have to authenticate that such post was really posted. Ganun katindi ang authentication. Hindi pwedeng papel-papel lang yan. Kung meron mang video, you have to authenticate dyan sa Google. Is this video really true? Kasi lalo na ngayon may mga AI. Kailangan mo talagang i-authenticate. Kailangan mo sabihin, oo, ako ang nag-video dyan. O di kaya yung kumpanya na pinasukan, sabihin yung platform, yung Google, sasabihin, oo, totoo, lumabas yung video na yan at itong sa channel na ito at ito ang user, yung person na naglabas dyan. Kailangan may authentication. So ano ibig sabihin? Dito, yung papel ay walang kwenta kung hindi i-authenticate. So, ang importance ay nandun sa authentication. The person itself who said, totoo, ako sumulat niyan, ako ang naglagay diyan, pirma ko yan. Yun ang pinaka-importante na kailangan, yung authentication. Ano ho bang ginawa ni Orly? Siya na mismo ang nagsalita doon sa Senado. Pwedeng gamitin yung notaryo na yun, kunwari, ako ito, sinulat ko ito. Pak, notaryo. Pak! Tapos, Barcoleta, ikaw na lang magbasa. Ayokong pumunta dyan, natatakot ako doon sa chairman. Barangay chairman, hindi si Lacson. Yung barangay chairman dyan sa Senate. Natatakot ako dyan. Yan, sabi niya, di ba? Tapos, babasahin ngayon ni Marcoleta. Ito ang salaysay ni Sir Orly, the blah, 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 blah. Ito po ay notaryado. Yan, may epekto yung notaryo mo. Kaya lang, yung talagang tao, pumunta na. At sinabi niya, ito ang aking testimony. Under oath, sumumpa ako. So that notary is, alam mo yun, wala na. Ando ka na sumumpa ka na Di ba? Records, diba? Pwede nga niya kunin yung stenographic notes lang niyan kasi may kita naman doon na sinabi niya isa-isa, tapos pirmahan niya yon, tapos manumpa siya ulit na siya nga yung nagsabi talaga totoo nun kung gusto talaga nila pukpukin yung notarial issue. In other words po, there are other ways naman as provided by our law, by jurisprudence, kung paano ma-verify kung whether or not yung tao ba talaga na yon yung gumawa ng testimony na yon, diba? So supposedly dito dapat yung written form na yun yung pinakauna magbe-verify na siya nga yung gumawa na yon. However, since ngayon kina-question nila yung notaryo, and yun nga po for discussion purposes, sabihin natin peke talaga yung notaryo, edi wag na natin gamitin as basis to determine kung si Sergeant Orly ba talaga yung gumawa nun. Itapon na natin yon. Yung gawin na lang nating basis ngayon yung ginawa na niya sa Senate hearing, which is yung pagsabi niya orally, and since yun nga po nasa Senate records na yun, edi yun na ngayon yung actual testimony niya. Wala nang kwenta yung first na ginawa niya kasi irregular yung technicalities. Again, this is just for discussion purposes, assuming totoo nga talagang peke yung notaryo. So from there po, again, may kita natin na it is a very weak argument kung yung notarial issue yung gagawin nilang argument just to contradict the substance. Kasi yun nga po, di ba? Iba yung substance ng testimony from the actual formalities of a document. Okay? And then lastly po, ang gusto ko lang din i-point out. Again, so mali na ho, in-establish na natin hindi ho importante yung notaryo, ang importante nag-oath-taking po siya mismo ang nagsalita. Discussion purposes, kung totoo ngang peke yung notaryo, wala pong Ano po ba ang problema kung peke yung notaryo? Sino po ba ang apektado? Pakingge. Naman dun si Sergeant Orly kasi hindi naman siya yung nagnotaryo sa sarili niyang document, di ba? As long as he was in good faith, he believed na totoo yung notaryo na yun, pagpirma niya nun, yung pwede lang po siya dun magka-issue kung meron siyang mga kasinungalingan dun sa substance niya habang nakapanumpa siya, habang under oath po siya. Pero kung wala naman siyang kasinungalingan lahat dun sa statements niya, tas pinirmahan niya yun,
tapos he was in full good faith believing na notaryo talaga yung nag-appear sa harap niya, wala po siyang liability doon kasi yun nga po, hindi siya yung nagnotaryo ng document. Okay? So yung may potential liability po in this scenario, kung assuming peke nga talaga yung notaryo, is yung person po na nagpresenta na siya yung notary public. Or kung yung abogado is, let's say, kasabwat nung nagpresenta na yun, edi silang dalawa yung may liability doon for forgery or for falsification. Pero si Sergeant Orly, wala pong kinalaman doon kasi yung sa kanya lang naman yung substance ng testimony niya at yung signature niya as to that substance of his statement. As to the act of notarization, labas na po siya doon. Okay? So yan lang din yung gusto ko klaruhin kasi sinasabi. Again, hindi po siya ang pwedeng managot kung hindi naman po siya ang nagpanotaryo. Hindi natin alam kung sino yung nagpanotaryo. Kung ano man ang pangyayari dyan sa notaryo. Kasi pwedeng nagbago lang din ng isip nung na-pressure o may nag-pressure dun sa abogado, hindi natin alam. Di ba? We do not know kung ano man ang nangyari. Pero it does, sabi nga, walang kinaugnayan dun sa substance ng ni Orly, yung ano yung sinabi niya. Walang kinaugnayan yung notaryo niya. Baka sabihin natin, ito po ay isang opinion lang. Ito pa, may isa pang opinion. Ito, madalas ito, nasa kabilang oposisyon, sa ibang opinion ho nito, pero pakinggan ho rin natin. Sandali, Tagabuhat lang ako ng... Yan, sandali. Ayan, yan. Wait lang, forward natin kasi may music yan eh. Sorry. Ito po si Fiscal EJ. Ito po hindi rin po ito objective din po ito. Pakinggan natin kung may saysay po ba yung notaryo. Ano po ba ang kalagayan kung sakaling peke yung notaryo? Ito. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Ngayong araw we'll talk about the controversy surrounding the affidavit of Orly Regala Gutesa, which has recently been disowned by Attorney Petchy Rose Espera dahil daw sa peke ang notarization. Pero teka, does this automatically mean na peke rin ang laman ng affidavit? Or does it simply highlight procedural flaws but not necessarily the truthfulness of the testimony? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan. Let's be clear. Notarization merely converts a private document into a public one. Kung peke ang notarization, it loses its public character, pero hindi ibig sabihin na hindi totoo ang mga statements sa loob nito. Ayun. In fact, kahit private documents can still be admissible in court basta ma-authenticate lang. Ayun. Nagegets ninyo? Nagegets ninyo? Importante kasi yun eh. Kahit nga walang notaryo eh. Basta na-authenticate lang. Paano ibig sabihin na-authenticate? Kayong pareho, kayong parehong gumawa ng kontrata, ibig sabihin yung pumirma, sinasabi mo, oy, totoo yan. Totoo yan. Ako sumulat yan. Kahit nga wala notaryo eh. So that notary tying is, bakit ba para saan ba yung notaryo? Sabi nga nung isang abogado, si attorney para bumilis lang. Hindi na kailangan tanungin pa para mo bagang sinagmit lang in advance. Kasi nga, remember, the lawyer is an officer of the court. Di ba? So para mo sinabit lang ng earlier, na-notarize mo na yan. Ibig sabihin, we do not need to authenticate that. Pero kahit walang notaryo, even it's a private document, private contract o whatsoever, kung ikaw mismo nagsabi at ikaw yung nagsulat doon, at sinabi mong, pirma ko yan, ako yan, na walang notaryo, that substance itself, tama yun. Yung mismong substance na yun, tama yun. Kasi in-authenticate mo, sinabi mo, yan ay totoo. Dito, sinabi niya mismo sa Senado. Parang tayo ng 3 kalabaw na pinagdikit-dikit. Mga hindot kayo na nagsasabing hindi totoo. Kaya nang si Gutesa ay tumistigo under oath before the Senate Blue Ribbon Committee, pwede na nating masabing na-cure ang defect ng notarization. From that point, he was already bound by perjury laws and by the scrutiny of the Senate. Pero ang tunay na tanong, is he telling the truth? That's a separate matter entirely. Now, here's why things get tricky. Kahit pa totoo ang mga laman ng affidavit, the fact remains, kung alam ni Gutesa na peke ang notarization at ginamit pa rin niya ito,
he could be liable under Article 172 of the Revised Penal Code for the crime of use of falsified documents. So, ibig sabihin lang, kung siya yung nagpeke nung notary, makakasuhan siya ng pagpepeke ng falsified document. Not falsified substance. Yung document lang, ibig sabihin, pineke mo kasi yung abogado, kunwari pinirmahan mo, something like that. Pineke mo yung pirma ng abogado. Doon ka lang magiging liable. But it doesn't mean the substance is not true. Kasi galing sa iyo yun. Tatlong elements ang kailangan. Number 1, alam ng offender na falsified ang dokumento. Number 2, ginamit niya ito in an official proceeding, gaya ng Senate inquiry in aid of legislation. At number 3, may damage o at least intent to cause damage. So yan po, ladies and gentlemen, ay sinasabi lamang dahil kung ikaw ay nameke. Pero yung first issue dito, hindi na kailangan ng notaryo kung nag-oath ka na. Ikaw na mismo nagsalita, nag-authenticate ka na. Bakit yan ang target ngayon? Kaliwat kanan na mga pinklawan, senador, media. Yan ang puro issue nila. Imaginein mo to Ganito lang kasimple. Ako nagsalita. Sinasabi ko si Romualdez at si Zaldico sangkot. Biglang ang sasabihin sa'yo ng media, sasabihin sa'yo ng mga pinklawang tae, mga makatae black, mga komunistang terorista, at etong ilang senador natin sasabihin, ay sandali, pineke mo yung papel mo. Yung sinulat mo dyan, mali naman yung pirma dyan. Hindi naman yan totoo. Para ka bagang tanga, ang haba nung sinabi ko tungkol sa mabibigat at matitinding pasabog ko, ang pinansin mo itong dokumento ko na kung sakali mang minadali ko at gusto ko lang mapirmahan ka agad, ay yan ang pupunahin mo? Alam mo tawag dyan? Alam mo tawag dyan? Technicality. Gusto mo lang dalihin sa technicality. Alam mo ba, yan ang gawain ng mga abogadong gustong ilusot yung client nila na nagtutulak ng droga? Bibigyan kita ng example. Ayoko nang magsalita kung sino. Maraming kaso ang nadidismiss sa Pilipinas out of technicality, not because out of they're not guilty. Bakit? Halimbawa, nakuha yung kasi may may proseso ng pagdadala ng nakumpiskang shabu, halimbawa. Kunwari may nahuli na shabu. Mali yung pag-transfer, mali yung paglipat sa piskal, pag-submit sa piskal, na nagkamali lang ng proseso. Sasabihin ngayon ng abogado nung nahuli, sandali, mali yung pagbitbit at pagpasa nung droga doon. 'Di ba? Hindi dapat isinabmit ng ganitong panahon, ganitong oras. In other words, dinali sila sa technicality. Pero putang ina, huling-huli mo na hawak yung shabu. Nagtutulak, nagbabenta, nagbibigay. Huling-huli mo na. Tapos, sasabihin mo, technicality. Yan ang mga tarantadong paraan para mapalaya ang isang guilty na tao minsan. Ginagamit yan technicality. Halimbawa, di ko na lang ito? Ito'y katang isip lamang. Umorder ka, nagpa-deliver ka ng bulko-bulkong Mary J. Nga? Nagpa-deliver ka ng Mary J. ng sobrang dami. Bulto yan. Yung lalo na yung mga high grade pa. Di ba? Nagpa-deliver ka sa bahay mo. Natuntun ngayon ng kapulisan. In-entrap ka ngayon kung tatanggapin mo ba ito. Tinanggap mo. Tapos pinirmahan mo. Di ba? Yung receive. Tapos bigla kang dinakip. Kaya lang, may airpat kang mayaman. May airpat kang milyonaryo. Nepo baby ka. At higit sa lahat, makapangyarihan sa gobyerno.
So, yung tatay mo, pinagalitan ngayon yung mga nanghuli sa'yo. Tangin na, si Santi kayo, mga animal kayo. Tapos, anong gagawin? Pag hindi nyo binaboy yung pag-handle ng yung nahuli na yan para madali kayo ng technicality, ay tatanggalin namin kayo. Kaya kailangan ninyong mali-maliin yung pag-handle ng ebidensya. Eh, siyempre, ikaw, pobreng pulis ka lang. Na. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Tapos, porkit mayaman ka at makapangyarihan ka, sunod-sunuran sa'yo ang mga tao. Sige na nga. Ayoko na mamadali yung trabaho ko at mawalan ako ng trabaho at kawawa naman pamilya ko. Siyempre, medyo imamali mo na ngayon yung handling of the evidence. Tapos, yung abogado ngayon, ilalaban sa korte. Ano sasabihin sa korte? Technicality, yung issue. May problema sa pag-handle, dinagdagan, bla bla bla, ganun-ganun, di ba? Oh. Tapos, siyempre, si Judge, hawak siya nung tatay. Wala na. Dismiss. Di ba? Totoo. Dismiss ang kaso. Tanginan yan. Hayop. Bakit? Bakit kanyo? Oh, technicality. But it doesn't mean na hindi totoo na siya ay tumanggap. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Ganon din po dito, ladies and gentlemen. Dinadali nila si Sir Orly ng technicality. Para lang masabing, alam mo yun, hindi totoo yan. Hindi man lang itanong kung ano ba yung substance ng kanyang sinabi. Tama, mali. Oh. Diba? Ay, kaya nga ito pakinggan natin itong sa kabilang panig naman. Sa kabilang panig, kung anong kanyang eksplanasyon. Kung bakit itong si ay dapat makasuhan o di kaya ay dapat questionin yung kanyang credibility. Sa ating pong linya ngayon si Attorney Howard Calleja. Ay, wag na, sorry. O nga pala, nang kaka-copyright yan. Wag na lang yan. Sorry. Wag na yan. Wag na yung issue na yan kasi masyado sila. Anyway, ito muna. Pag-usapan naman natin. Alam mo, sabi nga nila, justice comes not only through legal means, but sometimes in a different way. Di ba? Panoorin natin ito. Kinondena ng fashion designer na si Michael Ellis Co ang ama na si Bicol Representative Zaldi Co na nasasangkot sa umunoy anomalya sa flood control projects. Sa isang mahabang post sa Instagram, iginiit niya ang kanyang pakikiisa sa taong bayan laban sa katiwalian at inaming matagal na siyang lumayo sa politika at sa sariling pamilya upang itaguyod ang sariling pangalan. Tinawag niyang nakakahiya ang mga alegasyon at nanindigan na dapat managot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian kahit pa ang kanyang sariling ama. Kabilang si Zaldi Co sa mga iniimbestigahan ng Senado dahil sa umano'y bilyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan, bagay na tinawag ng kongresista bilang baseless at politically motivated. Alam mo, ano ba yung sinasabi kong hustisya? Kasi sa mundo na ito, huwag niyong laging kakalimutan na merong hustisya na sa bansa mo. Diba? May legal justice. But because of human frailty o because of human nature, minsan yan justice na yan napakahirap makuha agad-agad. Sa Pilipinas, alam naman natin ang justice ay depende yan sa estado mo, sa buhay. Pag mayaman ka, napakatagal na lintik na justice niyan. Pero pag mahirap ka, napakabilis po niyang justice na yan. Diba? Ganun naman po sa Pilipinas eh. Huwag na ho tayo magmangmangan. Talagang, sabi nga nila, magnakaw ka ng kaperaso sa Uncle John's, kulong ka kagad. Talagang may pronouncement, ano?
Totoo naman pagka magnakaw ka lang ng kapiraso, kulong ka kagad. Pero yung billion, kailangan dumaan sa due process. Lintik yan. Ganyan sa Pilipinas Di ba? Huling-huli mo na, kailangan pa dumaan sa due process. Hindi, eto Paano mo nasabing huling-huli? Tingnan ninyo yung salin. Bakit lumubo ng ganong kalaki? In a span of how many years? Di ba? Ang daming ways to know if that person is really a corrupt person. Bakit tumaas din yung kanyang allotment sa kanyang budget? Napaka-obvious na. Si tanga na lang magsasabing, yan putang inang yan, hindi magnanakaw yan. Or kung hindi man tanga, may pinoprotektahan political interest. Di ba? Yan ang katotohanan. You know why all of these things, hindi nila ginigipit yung mga nasa ibabaw? It's because they don't like VP Sara Duterte. Not because they want really justice. O sasabihin na natin anti-corruption. They're not anti-corruption. They're anti-Duterte. And anything that falls out from pagiging anti-Duterte, pwede nilang bitbitin. Pero pagka makikinabang ang mga Duterte sa kung anumang pinaglalaban nila, even if ito yung dapat ipaglaban tulad ng anti-corruption, hindi nila ipaglalaban yan. Bakit? Ang makikinabang yan ang BP. Ganon sila kahipokrito. Hindi tayo ganon Ang masama, masama. Ang korupsyon ay korupsyon. Kung sino man na makinabang yan sa pananagot ng mga korap na opisyal sa gobyerno, wala tayong pakialam. Basta importante sa atin, yung putang ina, ninanakaw na yung pera natin. Ang laki ho ng bilyon po. Isang isang delivery lang, almost 1.7 billion dun sa speaker. Dun sa kabila naman, how many millions? Ganong kalaki sa isang delivery lang. Allegedly, ang dinideliver doon. Diba? I mean, hindi pa ba dapat natin talaga itong imbestigahan ng todo-todo? Hindi ba dapat natin to talagang panagutin? Hindi Ginigipit pa natin yung mga nagsasalita. Si Diskaya una nagsalita niyan, ginipit ninyo. Pangalawa, ito, ginigipit nyo na naman. Di ba? Dinidiscredit ninyo. Kaya nga, sabi ko nga, sa mundo na to, napakahirap makahanap ng hustisya. Sa Pilipinas, lantaran na yung korupsyon. Ang sigaw pa rin nila, anti-Duterte sila. Paano natin makakamit ang hustisya? Kaya nga, alam mo, sabi ko, ito ang pinakamatinding justice of all. Etong anak ni Zaldico. This is something really very painful. Painful na nga yung ilaglag ka ng mga kaibigan mo. Kasi yung mga kaibigan niya, di ba, sila Romualdez, yung mga si Sandro Marcos, na mga dating katropa mo yan, yung mga congressman, dati mong katropa, tapos ngayon, pinaimbestigahan ka na. Si Zaldico, di ba? Yan ang ginagawa nila pinaimbestigahan na. Ayaw nila mapunta kay Romualdez. Si Zaldico na lang ang parang scapegoat nila. Yeah? Parang siya na lang bahala. Basta wag na umabot kay Romualdez ilaglag na natin to si Zaldico. Oo, masakit yun. Mga kakampi mo, mga katropa mo, mga kaibigan mo, nilaglag ka. Di ba? Tapos biglang ganyan? Anong ibig ko lamang pong sabihin? Masakit yun. Pero may mas matinding masakit. Ano? Yung itakwil ka ng anak mo. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Alam mo yun? Masakit yung kaibigan mo partner mo, yung ano mo, mga katrabaho mo, katropa mo. Pero yung anak mo na yung nagsasabi sa'yo dapat kang managot, dapat kang umuwi dito. Ang sakit nun, Brad. Sakit nun. Yun ang hustisya. Hindi man makamit agad yung hustisya ng ating legal system, pero yan ang pinakamatinding hustisya. Yan ay ibabaon mo na sa puso mo. Mismong anak ko, tinatakwil na ako. Mismong anak ko, nagdududa sa akin. Which is, siya naman na nakakaalam ng lahat Hindi, eto
Ako, hindi ko kakayanin yun eh. Yung ganon, yung mismong anak mo. Buti na lang, wala akong anak. Yung itatakwil ako ng anak ko dahil alam niya talaga yung mga pinaggagawa ko. Kasi, kung malinis ka ang tao, kung ikaw ay maayos na tao, at alam yan ng anak mo na malinis ka, hindi ka gaganyanin ng anak mo. Bakit ka ginaganyan ngayon ng anak mo? Dahil ba may alam siya sa'yo? Dahil ba naniniwala siya sa mga paratang sa'yo? Ang sakit nun, Brad. Ang sakit nun. Dala-dala mo yan sa pagtulog. Bakit ganun? Yung ibang tao, alam ko, lalaglag ako niya. Mukhang pera din yung mga animal na yun. Pera-pera lang sa mundo na to. Pero yung anak ko, ilalaglag ako. Bakit? Diba? Masakit yun, Brad. Masakit yun. Hindi yung katanggap-tanggap. Diba? Kaya nga tayo, meron nga tayong kasabihan eh. Gagawin ko ng lahat kahit magpakapokpok. Magpa-chupas. Ay, sorry. Magpa-ano sa mga bading. Gagawin ko ng lahat basta masustentuhan ko lang ang anak ko. Di ba? Totoo yan eh. Lalo na kayong mga OFW, you would do everything. Lahat ng loneliness, lahat ng pagmamaliit, pag-aalipusta ng mga amo ninyo dyan sa ibang bansa, tatanggapin nyo para sa anak nyo. Yeah? You will do everything para sa mga anak ninyo. Kaya masakit yung bagay na yan. Yung anak mo mismo ang magtataboy sa'yo. Naku po. Masakit yan. Ikaka-stress mo yan. Yun? At maaari mo pang ang ikamatay yan pagka sobrang stress ka na. Wag. Alam mo, Zaldi ko, ano yan ha? Tanda mo, habang may buhay, may pag-asa. Hindi, ito, seryoso ito. Habang may buhay, may pag-asa. You can repent if nasa puso mo na yan. Habang may buhay, may pag-asa, you can repent kay Lord. Walang ano yan. Basta you have to tell everything. Kung ako nga sa'yo, sabihin mo na ang lahat. Yung pinoprotektahan mo, nilaglag ka na eh. Di ba? I mean, tinatakwil ka na. Yung mga pinoprotektahan mo, grabe na makapag-ano sa'yo. Bakit ayaw mo pang magsalita? Ikaw na ang susi dito. Gusto mo maging bayani? Eto, ang susi. Ilaglag mo kung sino man ang nag-uutos sa'yo, kung sino man ang dapat ilaglag. Di ba? Nasa sa'yo na yan. Kaya nga, if all of these things na ina-accuse sa'yo ng tao, which is lahat, wala atang hindi nag-accuse sa'yo, it's time for you to talk and tell the whole truth, nothing but the truth. Kasi the truth will set you free. Ang ganda nung sinabi ng Lord na yun, di ba? I am the way, the truth, and the life. Di ba? The truth will set you free. Tell the truth. Walang reservation, ika nga. Sabihin mo lahat ng katotohanan. Papalayain ang kaluluwa mo. Hindi, totoo po. Walang biro ito. This is not a joke. Ito po ay, pag ikaw may problema ka, na dumadaan ka talaga sa matinding pagsubok, pag matinding panghusga ng mga tao, you tell the truth. Tell the truth. Be on the side of God and tell the truth. Tingnan mo, marirelease ka. All the guilt and everything, marirelease ka. Kasi sinabi mo yung totoo eh. Hindi ka nagtago at yun na nga. Yun ang sabi ng ating Diyos. Kaya, yun lang, payo ko sa'yo. Kung ayaw mo, di wag. Bahala ka. De, joke lang. Anyway, maraming salamat po. Happy weekend. Ingat-ingat po tayo. Alam kong matindi ang hangin ngayon at bumabagyo sa iba't ibang dako ng lugar sa ating bansa. Ingat po tayo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.